Praise God. Now, let's read the scriptures. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa. Verse 5, ang pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman, na iyan ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 6, na dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Verse 7, na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay nito. Dadapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bubulahan sa isa't isa, yamang inubad na rin ninyo ang datihang pagkatao, pati na ang kanyang mga gawa. Okay. Yun po sa kalooban ng Panginoon ay ating tatalakay ng ilang mga verses na ito na hindi natin natalakay. So sa kapakanan po ng ating mga kapatid na hindi natin nakasama sa mga nakaraan ng mga Sundays, okay, kung kayo po interesado sa paksang ito, meron po tayong take ministry para po kayo makasunod sa paksang ito na ating pinag-aaralan. Christ, our life. Si Kristo na ating buhay. Sa paksang ito, sa Kolose, Kapitulo 3, ang topic po dito, gaya ng aking nasabi, for the sake na hindi po natin nakasama for the past 2 Sundays, ito po ang pagkakaiba ng makamundong pamumuhay at ang makalangit na pamumuhay. Ito po ang topic sa Kapitulo 3. Sa talatang 1, sa verse 1, sinasabi, hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas. Opo, this is a commandment. Ito po isang utos ngayon na ibinibigay ng Panginoon. Hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas, kaya sinasabi, set your hearts on things above. Kaya dito po si Pablo na sumulat, he's not talking about paradise, no? Hindi niya pinag-usapan dito ang paraiso, gaya ng ating paraiso o langit na ating alam, gaya po ng hardin, punong kahoy, ang mga bukal. Okay, hindi po ito ang kanyang tinatalakay dito. Imagine Christ being seated at the right hand of God. Yan po ang kanyang pinag-usapan. Na si Kristo ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Kaya doon natin ituon ang ating pag-iisip. Set your minds on things above. The focus here is on Christ seated on the right hand of God rather than on paradise. Amen? Amen. Okay. Lagi po natin tinatanong, how do you do that? How can I do that? How can I focus my mind? Okay? On Christ seated at the right hand of God. Paano? Ito po ang ating tinalakay noong nakaraan na first to Sunday. I cannot tackle it anymore. Hindi na kulang na po ang ating panahon. Okay? Kaya kung kayo po interesado, ito po yung ating talakayin o pakinggan yung mga tapes. Verse 3, sinasabi po, for you died. Verse 3, for you died. Sapat kayo nangamatay na. Kayo ba'y nangamatay na? Lagi nyo nadidinig sa atin sa likuran po ng pulpito ito. Minsan nadidinig ko, patay na ako dyan. Amen? Sana po yung nasasabi na natin ito, ako'y namatay na dyan. Meaning, yung pong lumang pagkatao natin, yung mga lumang likas natin. Okay? Yan po ay namatay na. And it was dramatized through water baptism. Sa pamagitan po ng bautismo ng tubig, alam po natin, iniwan natin sa tubig, inilibing ng Diyos ang ating lumang likas. Amen? Kaya, sana yung pong nangyayari sa ating lumang likas natin ay nangamatay na. Now, verse 3 sinasabi, kapag kayo'y nangamatay na, ano po kaduktong? At ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Okay? We emphasize also not only death, but resurrection. Okay?
ang muling pagkabuhay at ang ating buhay sa kasalukuyan. Kaya, nasan po ang ating buhay sa kasalukuyan? Nasan po? Kaya doon natin po itago, ituon ang ating pag-iisip. Nasaan ba ang ating buhay ngayon? Right. With Christ in God at the right hand of God. Imagine po na ang inyong buhay ay nandoon na. Your life is there. Sama ni Kristo sa Diyos. Hallelujah. Kaya, ang ginagawa po ng ating kaaway, ang laman na ito, ang ating sariling likas, ang kasalanan, ang sanglibutan, at lahat ng mga pwersa na ibang mga hindi mula sa Diyos, ay binababa tayo sa ating kalagayan. Doon sa kanang kami ng Diyos, babaksak. Okay? Subat ang nais po ng Diyos sa kasalukuyan, ang kanyang paghahari, the kingdom of God, gaya ng ating inawit. Okay? The kingdom is none other than the Lord Jesus Christ. Ang kaharian ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang kaharian meaning, He rules and He reigns. Kaya before there will be external kingdom, bago magkaroon ng panlabas na paghahari ng Diyos, sa panahon na darating, kailangan muna magkaroon ng panloob na paghahari. There must be an inner kingdom where Christ is reigning in our hearts. At dito po tayo dinadala ng Panginoon until we find rest in Hebrews chapter 4. In Him where God, the Father and the Son, through the power of God's Spirit, resting, reigning, and His kingdom is within our hearts. Amen? So, ito po nais ng Panginoon, nandun po ang ating buhay. Verse 4, pagka si Kristo sa inyong buhay, na inyong buhay, is, ang tanong, lagi kong tinatanong, is He your life? When Christ, who is our life, yan pong sinasabi. When Christ, who is our life, the question is He your life? Siya ba ang inyong buhay? Lagi ko pong itatanong yan sapagkat mahalaga. It's worth repeating ang bagay nito. Is He your life this morning? Okay? Siya ba ang ating buhay? Sana hindi lang theologically lamang, no? Nagpahayag tayo ng 4 na akbang ng kaligtasan, patapos sinasabi natin si Kristo, ang aking kaligtasan. No! Kailangan tuloy-tuloy yan araw-araw at makita sa ating mga buhay. When Christ who is our life, now that is a condition. Lagi po isang kondisyon. Kaya ang aking nasabi, kapag si Kristo, if Christ is not your life, when Jesus comes, kapag si Kristo hindi nating buhay, kapag siya po'y dumating, okay? Alam po natin, kaya na nasabi, ang mga tao lamang ibabangon ng Panginoon para makasalubong sa Kanya, ang mga taong ibabangon ng Panginoon at sasama sa Kanyang muling pagbabalik, ay ang mga taong are those and only those whom Christ is their life. Okay? Na si Kristo at si Kristo lamang ang kalambuhay. Amen. Kaya, ito pong gaya na nasabi, sa 1 Thessalonians sinabi po ni Paul, the dead in Christ shall rise. See? Ito na po ibabangon ng Panginoon. Those who are in Christ, okay? These are the person whom God shall transform and rise. Okay? Sinasabi, the dead in Christ. Tignan niyo po yung preposition in, no? Those who are in Christ, na kay Kristo. You must abide in me and I in you. Tignan niyo po yung preposition in. Okay? Manatili kayo sa akin, ako'y mananatili sa inyo. Okay? Those whom, sinasabi po, no? Gaya ng ating binasa. When Christ, who is your life. See? In. Patuloy po. Kaya kailangan po ito ang ating kalagayan sa harapan niya. Nandiyan po kayo. Sapagat po marami ngayon ang paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon, napakababaw ang pag-iisip na marami. Very shallow idea what it means to be ready for the coming of the Lord. So gaya po ng ating nasabi, John the Baptist, the Lord Jesus, and Peter himself, they preached the first word, repent. Okay? Repent, pagsisisi. At ating po napag-usapan what it means to repent. Repentance is the key to genuine salvation. Ang kaligtas o pagsisisi po ay isang susi ng tunay na kaligtasan. Repentance is a way of life. Ito po'y bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Now,
Repentance, it merely means you're going in this direction and you turn and go in this direction. Okay? It all means just turn. Ito ang ibig sabihin ng pagsisisi. Tayo po ay nasa direksyon nito ay lumalakad, ang nais ng Panginoon, tayo po ay tumalikod, anuman direksyon na gusto niya, para at harapin natin ang direksyon na nais ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Nandiyan po kayo? So it is an act of the will. Yun po ang repentance. Ito po ay isang gawa ng kalooban. Hindi po isang gawa ng ating emotion. Okay? Malimit po kasi, kailangan mo na mangilabot ka, no? Mangingilabot ka muna, kailangan magdinig mong tinig o kulog para ikaw ay magsisi. No. It is an act of the will. Gawa na yung kalooban. I choose to live like this. See? Ako'y nagpapasya. You have to make up your mind. Nandiyan ba kayo? So, if you're not reading your Bible, if you're not meditating upon it, if you're not praying half an hour each day, you are not repenting. You are not repenting. Kaya kung hindi pa tayo, hindi natin ginagawa mga bagay nito, hindi pa tayo nagsisisi. Ang lahat mo nakaunaw ay magsabi ng amen. So, ang Panginoon po ay gumagawa at nag-i-engineer sa ating mga buhay. Marami. Nandiyan ba kayo? Kaya marami mga pagsubok, so on and so forth. But we know these are the golden opportunity to make Christ our life. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng mga pamamaraan sa buhay nito. Iyayanig niya ang lahat ng mga pundasyon na tinatayuan ng maraming mga tao sa buong sanglibutan. Okay? Ano bang pundasyon na ito? Na tinatayo ng maraming mga tao sa buong sanglibutan, niyayanig ng Diyos. Subalit sa atin, ito ay isang gintong oportunidad para gawin si Kristo na ating buhay. Amen? Amen? Now, napag-usapan po natin yan na kung paano si Kristo maging ating buhay. At mananatili po tayo dito. Ang dahilan po nito, okay, but nais si Kristo na siya ating maging buhay, alam natin, the Lord is coming to set up His kingdom on the earth. Okay? Ito pong dahilan, bakit si Kristo ay dumarating. Para itayo niya ang kaharian niya dito sa lupa, gaya na kinasabi. This is why He is coming. John talk about it. Just talk about it. The Lord is coming. Christ is coming to establish His rule on the earth. Kaya nandun po siya sa itaas. Kasama natin naghahari. Nandun ang ating buhay. At ang mga iba, nais pumunta doon sa langit. Ang Panginoong Yesu Cristo naman ay gusto bumaba dito sa lupa. Okay? Alam po ninyo, pagpigit natin sa mata natin dito sa lupa, pupunta po tayo doon sa spiritual na kaharian. Okay, pupunta tayo doon kapag pinikit natin ang ating mga mata dito sa lupa. Pero that is a temporary place. We are waiting. Kaya sinasabi sa Hebrews, ang mga binanal, mga matuwid, they are waiting, okay? Naghihintay po sila. They will not be made perfect until po ay ang tamang bilang mga binanal ay naandun sa kalangitan. Kaya alam po ninyo, lahat ng mga nangyayari, lahat ng mga kasalanan para lalong lumalaganap, lalong nagiging masaklap ang mga bagay nangyayari, God is not closing His eyes. Okay, hindi po nakapikit ang mata ng Diyos sa lahat ng mga bagay nangyayari sa inyong buhay, sa ating bansa, patayan, raping, so on and so forth. God is in control. Kapag nakarating ang sukudulan ng lahat ng kasalanan, then, ang pot po ng Diyos ay Kanyang ibubuhos dito sa lupa. Okay? Subat ito ay Kanyang gagawin sa pamagitan ng Kanyang mga binal na kasama niya na babalik at itatayo niya ang Kanyang paghahari dito sa lupa. Amen? Etong dahilan. Nandiyan ba kayo? Kung nakuha niyo po ang mensahe niyo, magbabago ang takbo ng inyong buhay eh. Gusto mo, mga Kristiyano, manatili doon sa langit, may alpha, okay? Umaawit for eternity. Hanggang doon, walang hanggan, yun lang ang ginagawa. Lagi ko sinasabi, dito lamang 30 minutes lamang, hindi ka makapagpuri. Doon pa kaya, gusto mo, walang hanggan, nandun ka. Nagpupuri, hindi magawa yun. Change. Dito po kailangan magbago. Dito ang pagbabago. Hindi po doon, pagpikit ng aking mata. Hindi na ako magsisinungaling. No! Kung nagsisinungaling ka dito, magsisinungaling ka pa rin doon. Sa kabilang buhay, bakit po? Nandoon at nagpasimulang kasalanan doon sa trono ng Diyos. In the spiritual realm.
Kaya kahit po ikaw, ipinigit mo ang mata mo dito, kung ikaw sinungaling, magnanakaw ka pa rin doon. And now, ngayon po lumadag na tayo sa verse 7 ng Kolosa. Now, ito pong ating i-emphasize this morning. Kaya, kung hindi po nakukuha ang aking sinasabi, please avail sa ating take ministry, no? Now, verse 7 po sinasabi, ito po yung ating binasa kanina, in the life you once lived, okay? In the life you once lived, sinasabi, na inyo ring nilakaran ng una. You know that is repentance? Na dati nyong nilalakaran, dati nyong ginagawa ang mga bagay na ito. Okay? At ano pong sinasabi? Verse 7, nang kayo nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. So dalayan ko po sana yung mga binanggit kanina, gaya ng sinasabi, patingnan ninyo ang inyong mga sangkap na katawan na nga sa ibabaw ng lupa, gaya ng pakikiyapid, karumian, masamang pita, masamang nasa kasaknan, na yung pagsama sa mga Diyos-Diyosan. Verse 8 sinasabi, dadabot ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Okay? Ito pong utos sa atin. Ngayon, layuan ninyo ang mga ito. Galit? Tanda na mo, pastor, ako na ng pamaramdaman mo. Hindi ako nagagalit. Nandiyan ba kayo? Hindi ako galit, hindi ako marunong magalit. Mamaya, paglabas natin, tandaan mo. Hindi ako galit. Nandiyan ba kayo? Hindi ako galit. Kapuotan. Kapuotan. Ano yung kapuotan? Kapuotan. Alam po natin ibig sabihin ng kapuotan? May puot ka. Kaya alisin po natin yan, sinasabi. Paghihinala. Ayun. Sana po alisin natin yung paghihinala. Minsan po ito sakit na marami sa atin. Hindi ako pinansin. Siguro. Okay. Hindi niya ako pinansin. Hindi niya ako kinayamayan. Okay. Bakit kaya? Andiyan ba kayo? Panunungayaw. Panunungayaw. Sana wag po yan ang ministry natin. Mahilig tayong manguyaw. Mga salitang kahalay-halay. Ano po yon? Filthy language from your lips. Yung pong mga maruming mga salita, huwag na pong lumalabas. Gaya po ng mamamatay ka kung hindi ka magmumura. Nandiyan ba kayo? Kasi minsan 2.5 na po sa ilang mga tao ito no? Pero sa tulong po ng Panginoon, kahit na galit na tayo, huwag na po tayo magmura. Okay? Nandiyan ba kayo? Na mula sa inyong mga bibig, huwag kayong mga bubulaan. At nandiyan niya po ito, kasi po, kapag meron ng mga grupo, mahilig po yung nagbubulaanan Ay, bali nga pong Brisa Benita, may pamula. Lakotan niya po ito ka rin, Kristiyano ka po ka rin kapag meron nagkakatibong ganito, okay? Kapag meron fellowship, alas na po yan natin pagbubulaanan. Okay? Huwag tani-tani pamula. Nandiyan po kayo. Kung na i-bring elaborate, kulang yung oras namin, kulang po ang ating panahon. Sa isa't sa yamang, inubad na ninyo ang datihang pagkatao pati na ang kanyang mga gawa. At kayo nangagbihis na ng bagong pagkatao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan niyong lumalang sa atin. Amen. Now, ano pong utos sa atin? You must read yourself. Layuan, alisin. Listen. Dito po, baka bumabasak tayo dito. Alisin natin ang mga bagay nito. Laging tanong, papaano? Gusto natin, di ba?
Alam po, dito sa lahat nandito, we want what is right. Panginoon, alam po, mabubuti mga tao nandito. They know, and they want to do what is right. Pero ang tanong nila, how do we do this? Paano natin gagawin? Well, paintulot po ninyo ako magbigay ng ilang mga pointer, no? Na sana'y ang aking dalangin, ito'y makatulong kung tayo po'y bihag pa ng ilang mga bagay nito. At ano mga bagay na nasa atin na hindi pa natin ganong napapagtagumpayan. Alam po ninyo, kailangan natin gawin ito para si Kristo ang ating maging buhay. Amen? Kapag mga bagay nito nasa atin, mahirapan tayo na sabihin natin si Kristo ang ating buhay. Now, nabanggit po natin yan. Or ito pong ilang mga pointer na nais ko pong iwan sa inyo. First of all, una sa lahat, you must decide is necessary. Okay? Sinasabi, you must rid yourself. Alasin ang mga bagay nito sa inyong buhay. At kayo'y magpasya. Magpasya, meaning, kalooban ninyo. Gusto natin is an act of the will. Okay? Na ito'y kailangan maalis sa ating mga buhay. Amen? Let us say, alimbawa, you're bound with reading pornography. Okay? Alimbawa, kayo ay nakabiyag ng pagbabasa ng mga babasahin ng mga malalaswang mga letrato nakaubad ng mga tao, maging lalaki o babae. Nandiyan ba kayo? It is common bondage in our day. Ito po ay pagkaalipin na karaniwan sa ating kasalukuyan. It is a chain. Tanikala. Alam po ninyo mga kaibigan, kung makikita lamang ninyo ang mga demonyo sa likuran ng pagbabasa ng mga babasahin nito na sinasabi, o panonood ng mga malalaswang mga pelikula, I tell you, tatakbo po kayo sa mga bundok kung makikita nyo ang mga demonyo sa likuran ng mga aking binabanggit. So, kung ang ating pag-iisip ay nagpaso ng ganito, ang gandang panoorin, ang ganda nito, ganito tayo nilikha ng Diyos. Okay? Nandiyan ba kayo? Kung ganito nasa ating isip, ganito nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, kaanga-anga naman, anumang dahilan na nasa iyong kaisipan na hindi nyo naal sa mga bagay nito, pumunta man kayo dito sa altar, magpipray man si Sister Joan sa inyo at si Sister Karina, okay? Hindi po kayo madideliver sa pornography, sa lahat ng ito niyong binabasa. Ano man, kalimutan po ninyo kung meron kayo sa isip ninyo na kailangan kay ganda. O kaya naman, o gagawin natin, siguro mga babasahin na ito, mga films na ito, itatago ko. Okay? Balang araw siguro, magiging collector item naman. Nandiyan ba kayo? O kaya, marami tayong dahilan na pumapasok sa ating kaisipan. 10 years from now, you're still reading pornography. 10 taon mula ngayon, okay? Binabasa pa ninyo mga malalaswang yan kung meron pa mga dahilan sa inyong mga kaisipan. Alam po ninyo ang mga ito, they are spiritual in nature. Okay? Spiritual po ang likas nito. Mula yan. It's a bondage, a filthy one. Isa pong umaalibin sa atin, tumatali. Marami po ito. It is destructive to your nervous system. Okay? Nakakasira po yan sa ating nervous system. Ang ganito mga bagay. Well, Pastor, how do you get rid of it? Ito na siguro tinatanong mo. Paano ko maalis to? First of all, you have to recognize that it is a sin. Kailangan mong kilalanin, ang bagay nito ay isang kasalanan. It will keep you from being ready when the Lord appears. Ilalayo ka doon sa pagiging handa, okay, sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. And thirdly, hindi yon bahagi ng buhay ni Kristo. Nandiyan ba kayo? Sino po naniniwala ang pagbabasa ng malas sa mga babasahin na ito, hindi bahagi ng buhay ni Kristo? Kayo ba naniniwala doon? I believe that with all my heart. So you have to recognize that. Listen, when you are dealing with Satan, kapag nakikitungo kay Satanas na nasa atin,
Okay, kaya sinabi ni Kristo, siya dumating para wasakin ang gawa ni Satanas sa puso natin, mga asal natin. Nandiyan ba kayo? Now, when you're dealing with Satan, listen carefully. Kasi po minsan, meron pong asong aking mother-in-law, at yung pong kasama namin, no, ay yung kasama ng mother-in-law ko si Remy, mahilig po mag-alaga ng aso yan. Minsan po, 10 ata ang aso namin nila sa loob ng bahay. Pero yung paborito niya si Steve. Sorry po, merong Steve dito, no? Sapagat yung pong, yung kasama ng nanay, kapag yung nagbigay ng aso, pangalan niya ay Steve. Steve din papangalan sa aso. Sorry, no? Yung pong ginawa. So si Steve po, alagang-alagin, natutulog yan sa ibabaw ng kama niya, katabi niya. Okay? O nangyayari po ganito. Minsan po matigas ang ulo ng aso nito eh. Nandun sa kama, at sasabihin nung ni Remy, hindi mo pwede minsan pakiusapin, Steve, pwede ba kang bumaba dyan? Hindi po ganito eh. Minsan gumagano ng butot niya ayaw pa rin eh. Hindi ba? Pero kapag sinigawan mo, Steve, labas! Doon, he knows human business. Lalabas po yan, mabilis pa sa 5:00. Sa pakikitungo po sa kasalanan, lalo na kay Satanas, hindi po natin sasabihin, sana lalabas ka na. Sana lalabas ka na. Hindi ko dapat ginagawa ito. Minsan sinasabi natin. Okay? Pero nasa isipan natin, tao lamang ako eh. Lahat naman ginagawa ito eh. Hanggang nasa lupa tayo, sa mundo ito, tayo magkakasala. Ako ay naligtas sa pamagitan ng biyaya. Ayun. Alam po ninyo, you'll be reading pornography 10 years from now. Ngayon, palipas ka pa na 10 taon, magbabasa ka pa ng mga bagay nito. Kung ito ang nasa isip niyo, you have to make a decision. Okay? Gumawa tayo ng desisyon at sabihin natin, I will not put up with this anymore. Okay? Yan po sabihin natin, hindi na ako paalipin dito sa bagay na ito. Sigaw natin, it's not a part of the kingdom of God. Hindi ito bahagi ng karya ng Diyos. Ito'y mula sa impyerno. Ayaw ko nang makita, ayaw ko nang madinig kailanman ang mga bagay dito. Yan po ang dapat natin gawin. Kapag ito po yung sinasabi natin, then the spirit world, ang spirito po ng mga, ang karya ng mga spirito hindi natin nakikita. Listen, they will take notice, totohanan natin ang sinasabi ng taong ito. Okay? Now, you say, you don't need to yell. Minsan po kailangan tayong sumigaw Ganyan katulad ni Steve hindi ba? Para bang minsan dito nagiging emotional tayo, susigaw tayo. Minsan po nakakatulong yan. Bakit alam mo? Hindi ko po alam, pero minsan nakakatulong. Nandiyan po kayo. Now, then the spirit realm takes it. Okay? Ito ay kukunin at tatanggapin ng mga espiritu. Do you think, sabi nila, mag-usap-usap po yan He means it. Totoo na ba ang kanya sinasabi? So ang kanila pong gagawin, ang mga sa spiritual na karyan, ayan po, totoo kaya sinasabi niya. Ang kanilang gagawin, tutuksoin ka muli. He will tempt you again. Mag-i-engineer po yan ng mga bagay sa sitwasyon. Ilalagay ka na, doon ka na naman. Alam po niyo, alam ko sinasabi ko sapagkat ito po minsan naranasan ko na Mag-i-engineer na naman mga sitwasyon na yan Ayaw mo na, pero pagkatapos, gagawan mga paraan yan. Nandoon ka. Nandiyan ba kayo? Pero kapag sasabihin mo, I meant what I am saying. I meant what I am saying. Talagang totoo na ang aking sinasabi. I'm not living with this change anymore. Kapag yan ang ating sinabi sa kanya, hindi na ako patataling aking buhay sa bagay nito. This is a filthy habit, disgusting, kasuklam-suklam, isang maraming mga pag-ugali nito. I wouldn't want my children to do it. Ayaw ko ng aking mga anak ay gawin ng mga bagay nito. I don't want them to know I'm doing it.
Ayaw ko ang aking mga anak ay maalam lang ang aking ginagawa. It's terrible. Terribly po. It's reprehensible. It's ungodly. It will keep me out of the kingdom of God. I'm not going to do it anymore. Kapag ito mo sinasabi natin, hindi ito makadiyos, ilalayaw ko sa kaharian ng Panginoon, hindi ko naggagawin. And very soon, listen, they will get the idea. Makukuha po ng spiritual na kaharian ng mga espiritu na hindi na natin gagawin ang mga bagay. Sasabihin nila, hindi na tayo welcome dito. Talagang totohanan ng kanyang sinasabi. Hindi na tayo welcome. You say, it is a spiritual bondage. Usually po, yun lang ang dapat natin gawin. Say, get rid of yourself. Alisin ninyo, ilayin niyo yung mga sarili sa mga bagay na ito. Denounce it, renounce it, get rid of it. Itakwil mo. Nandiyan ba kayo? But you have to make up your mind. Kailangan po magbago tayo, magpasya tayo, sabihin natin, it's wrong. If you cannot make your mind, baka meron pa tayong mga dahilan sa ating puso. Kung hindi ka makapagbago ng isip, ask God to help you to make up your mind. Humingi ka ng tulong, Panginoon. Kung hindi ka pa kumbisado sa mga bagay nito, humingi ka ng tulong sa Diyos na ikaw ay makapagpasya. Sabagat kapag meron kang double-minded ka, kung dalawang yung pag-iisip, hindi ka po makarating. Okay? Sa iyong patutunguhan. Andiyan ba kayo? At ikaw pa rin ay magbabasa ng pornography for the coming 10 years. So get with it. Okay? Kaya kung hindi ka pa kumbisado ito'y mali, then read the Bible. Nandiyan ba kayo? Kung hindi ka pa kumbisado ito'y mali, listen. I don't want anybody moving, please. Please. Kung hindi pa kumbisado, basahin mong Bible. People, sinasabi ng mga tao ngayon, wala naman sa Biblia ang patungkol sa homosexuality. Okay? Sinasabi ngayon ng mga tao, meron ba dyan sa Bible ang homosexuality? Ang lesbianism? Nandiyan ba? Alam po ninyo mga kaibigan, it's denounced. It's denounced in both testament. Ito po ay binabatikos po yan sa parehong testamento. Both of them speaks plainly. Ito po sinasabi. Sa Lumang Tipan sinasabi, stoned to death. Batuin mo hanggang mamatay ang gumagawa ng kabaklaan o katomboyan. Andiyan ba kayo? Sa New Testament sinasabi, you are worthy of death. Ikaw ay karapat dapat mamatay. So we need to read what it said. And then do it. Read yourself. Alisin mo mga bagay nito. Bakit masyado kang excited, Pastor? Alam po niyo bakit ako sumisigaw, pinapawisan dito? Sapagat po alam po niyo mga kaibigan, I'm trying to get you ready for the coming of the Lord. Ngayon balisa maraming mga tao about Y2K, so on and so forth. Ito po ang isa sa mga paghahanda natin ginagawa. Amen? Nais ko po na kayo ay may handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. And He won't come and take up a lot of people because they have made a theological statement about the fact that Christ is God. Kahit na sinasabi mo sa Kristo, theologically alam mo sa Bible na siya ay Diyos, hindi po sapat yan na ikaw ay maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi ka makakarating. You have to be living by His life. Kailangan mong ipinamumuhay ang kanyang buhay. Amen? When Christ, who is our life, shall appear. Memorize niyo yan. When Christ, who is our life, shall appear. Kapag si Kristo na ating buhay, nananatili tayo sa Kanya at pinamumuhay ang Kanyang buhay, tayo mahayag sa Kanya. Lagi nating tanong, how do we live by His life? Paano natin ipamumuhay ang Kanyang buhay? Sinabi po natin, you must get rid. Alisin natin, itakwil natin yung pong mga bagay na ating binanggit. Okay? Kapag ang banal na Espiritu ay merong ipinakita sa ating mga ugali at mga asal,
ang mga nag-aalipin sa atin, okay? Yan po ang panahon na tayo po ay magpasya. Ayaw ko na, okay? Ako'y sawa na sa bagay nito. Ayaw ko na ito. It's not part of the life of the kingdom of God, of the Lord. Kapag sinabi natin, nagpasya na ako, then, listen, the Holy Spirit will kick in with His power. Yan. Yan pong hinihintay ng Panginoon ngayon sa atin eh. Are you there? Gusto natin si Kristo maging buhay natin. Okay? Roll. Now, kapag ang Espiritu na po ng Diyos, hindi ako makababa. Ayaw ng speaker. Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na sumasa atin ang mga bagay na ito na ating binasa kanina. Now, sinabi mo, Panginoon, ayaw ko na mula sa impyerno ito. Ilalayo ko sa iyong kaharian at sa iyong buhay. Kapag nagpasya ka na, I want to do it, Lord. Kapag yun yung nagpasya ka, ang Espiritu po ng Diyos ay ipagpapasok yan sa kanyang kapangyarihan. Amen? Tutulungan ka, halimbawa, para magiging maliwanag. Sino bang nakakalam sa mga sasakyan dito? Kayo ba nakakalam ng mga sasakyan? Okay, lalo na kung meron kayong sasakyan. Now, ito po yung halimbawa ang power steering wheel. Okay? Ang sasakyan po, hindi ba inyo napapansin, listen carefully, para po lalo maging maliwanag ang ating point. Listen, hindi ba, hindi nyo napapansin, yung mga malaking truck o mga trailer o mga container, ang lalaki ng mga container, di ba? At mga buses. Subat kung mapapansin nyo, paglabas na nagmamaneo, ang lit-lit lamang. Pero kanyang minamaneo, ang laki. Sabagat sa isang sasakyan, meron silang tinatawag na power steering wheel. Sa manubela o maribela. Okay? Manubela Kapampangan, maribela, Tagalog. Now, andiyan ba kayo? Tinignan ko mabuti sa English-Tagalog yun eh. Kala ko manubela, maribela pala. Okay? Now, nandiyan ba kayo? Now, anda na po, no? Sumakay ka ng truck. Yung mga silan, container, nandun ka. Nice mo ng, yung pong power steering, yung pong yung maribela, no? Yung manubela, no? Kasi po yan, kailangan para makarating ka sa gusto mong puntahan, hindi ba? So pagpasok natin, umaandar na nakasay ka ng truck o trailer, anuman, malaking mga sasakyan. E nandun ka nakaupo, umaandar ng sasakyan. So, o lumalakad na, pero walang nangyayari. Bakit po? Eh kasi, ang nangyayari, nakaupo ka lang doon, wala kang ginagawa. Hindi ba? Bakit ang sasakyan hindi pupunta ng kaliwa? Bakit ang sasakyan hindi pupunta ng kanan? Eh nakaupo ka lang doon eh. Hindi ba? Wala kang ginagawa. Kailangan ang power steering po ay naghihintay sa harapan ka ng manubelang ito, maribela anuman, okay? Nandoon ka, naghihintay siya na sabihin mo sa kanya anong direksyon na gusto mong puntahan. Kung kaliwa, paikutin mo ang maribela papunta ng kaliwa. Kung gusto mo naman kanan, paikutin mo ng maribela papunta ng kanan. So, ang laki ng truck. Paano po yung gulong pupunta ng kaliwa? Hindi po natin kaya yun. May tinatawag na power steering wheel. Kapag po pinaikot na sa direksyon ng kaliwa ang power steering, ang maribela, okay? Yung pong power steering, sa kaduktong ng maribela yun, ng maribela, listen, iyon po ay isang, aandar po yan kanilang mga hydraulics yan, mga fluids at pump, okay, yung power steering. At iyon po ang papaikot sa mga gulong natin. Amen? Nandiyan ba kayo? Yung pong power steering magbibigay ng lakas at kapangyarihan para ikaw ay makakaliwa, makakanan. Ganon din po ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Handa siyang pumasok sa kanyang kapangyarihan. Kapag tayo nagpasya na magbago ng direksyon sa ating mga buhay. Amen? Amen? Kaya meron po tayong time. We will have mamaya a prayer altar service dito. So kung meron po mga bagay na sa atin, get rid of yourself, no? Subat kailangan mo na kayong gumawa ng desisyon.
Ito po ang kailangan ng Espiritu ng Diyos. Para bang sa paggawa yung desisyon, mali ito, hindi ko na kailangan ito, ayaw ko nito. Okay? Ang maribela mo ay inyong paikutin, magpapasok ang power steering, ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa inyong buhay. Amen? Amen? Praise God. At pakatapos po nun, masasabi natin, Christ is our life. Amen? Sapagat ang mga tumatali sa atin, mga bagay na ito ang nagpapalayo sa atin sa kaharian at buhay ng ating Panginoon Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, as we come to you this morning, we know we are in a new day. Alam namin, Panginoon, nasa bagong kapanahunan kami. We see that in the world, nakikita po namin sa sekular na sanglibutan. And it's new day for the Christian too. Panginoon, di pa kami nakarating sa marami sa amin sa dakong ito. Hindi pa namin nadinig, we haven't heard the sound of war. We have not known our part in the body of Christ so much until it was real to us. Lord, but it has been good to this point, Father God. But now, sa kasalukuyan, marami kang inihingi sa amin. Demands are increasing. Ang mga hiningi sa amin, Panginoon, ay dumadami, so that we will not fail on the days to come. Para, Panginoon, huwag po kaming bumagsak sa mga panahon at mga araw na dumarating. So that, Lord, we will be ready for Thy coming. Maging handa po kami sa iyong muling pagbabalik. The Lord is here this morning. And Father, there are good people here this morning. Napakaraming mabubuting mga tao na, Panginoon, who love you so much with all their hearts. And they want to do what is right. Lord, I pray that the word has been spoken, which mainly thy words, Lord. Ang iyong salita ay pinahayagan, halos ito yung mga salita, that Christ, who is our life, shall appear. Kapag si Kristo naming buhay ay mahayag, we shall appear with Him. So you said, Lord, rid yourself. Ilayo, itakwil ang mga bagay nito sa aming mga buhay. We got to do it today. Kailangan namin gawin ang mga bagay nito, Panginoon, ngayon. Or they will tear us right down to the satanic things that are coming. Kundi, Panginoon, ibabaksa kami sa mga bagay, sa mga satanic na mga bagay, Panginoon, na dumarating sa sanglibutan ito. Kung hindi namin gawin ito, Panginoon, we won't stand. We won't stand, Lord, if we won't do it. Hindi kami mananatiling nakatayo sa harapan mo. So, Lord, we rather do it right now. We rather do it right now. I pray to your Holy Spirit. Kami dumadalayan sa inyong banal na Espiritu Santo. You will move on those things, Lord, this morning. The need to be moved on. To get some help, Lord, this morning in Jesus' name. Kilusin mo, alisin mo yung mga bagay na dapat alisin, Panginoon. I want you to come, Lord. And I want you, each one of us to come. Alam ko po, ilan sa atin, mayroong mga pasanin na dumating dito. Hindi ko po alam ang ating mga pasanin, kabigatan. Subat, nais po ng Diyos na huwag po kayong lilisang sa dakong ito, na hindi nyo nailalagak sa Kanya ang pasanin na yan. Siya po nagmamalasakit, He knows. Pero ginamit niya yan para ikaw ay Kanyang mailapit sa Kanya. Para siya ay maging buhay mo. Kaya, mga kaibigan, Christ will meet you at the altar this morning. If you got some sin working in your life, and you know it is not right, kailangan po tayong dumako dito sa harapan. Get rid of it. At nandito po ang ating mga kapatid. Let's all stand up, please.
while our pastor is singing. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Can we come forward, please? Alam mo bang base sa atin, mayroong mga kainan. Mayroong mga bagay na nais ng Diyos na Kanya kinikilos sa atin na yan na, anak, yan na ang aking sinasabi. Ito na ang panahon mo na ikaw ay maalis sa iyong pagkaalipin sa bagay na yan na umaalipin sa iyo. Binabalik ka, nawawala yung kapayapaan mo. Nawawalang kapahingaan mo sa akin. Kaya ngayong umagang ito, ito na ang yung panahon mo para sa akin. At nandito ako at ang aking Espiritu magpapasok para bigyan ka ng kapangyarihan na iwaksi ang mga bagay nito sa iyong buhay. Kung kayo naman mayroong mga pasanin, mga problema sa loob ng tahanan, economic disaster, whatever it is we're facing with, you have heard what God has said. You need His strength and wisdom. You need His strength to go on with God. Come this morning, and in due time, in His time, darating ang kasagutan. Hallelujah.